hanggang ngayon hindi pa po natin talaga ang alam kung ano po ang nangyari. Bakit nagkaroon po ng pagkalunod 'to pong mga Ateneo players? Ano po ang ginagawa nila roon sa mapanganib? Alam niyo po, totoo po 'yan diyan po sa may Aurora. Sinasabi po ng mga tao riyan, kung hindi niyo po alam kung saan diyan yung mga mapanganib na lugar, meron po kasing mga dagat, parte ng dagat na medyo mahirap po i-explain lalo na po sa katulad ko na hindi marunong lumangoy. Mahirap po i-explain yung bakit may mga parte po ng karagatan, mga dagat o mga beach, pinagbabawal po yung paglangoy, 'no? Hindi po ako scientist, kaya nagtataka po tayo, bakit po may mga gano'ng lugar? Basta sumunod na lang, 'di ba? Kasi is either sa karanasan nila maraming, o yung mga current ba sa ilalim, mahirap pong kalaban 'yan, eh. Yung mga, parang humihila sa ilalim na mga ipo-ipo, hindi ko po maintindihan kung ano ang tawag diyan. Okey. Kaya sila lang po yung nakakaalam niyan. Sa'min dito sa Bulacan, dito po marami pong ganiyang mga ilog. Yung mga ilog po walang problema dahil alam niyo naman na hindi po talaga pantay-pantay yung ilog, 'di ba? Merong biglang malalim tapos merong mga bato diyan, yung mga nagke-create ng ipo-ipo. O baka 'pag napunta sila ro'n sa lugar na napakalalim, may parang humihigop sa kanila. Kahit bihasa po sa paglangoy, hindi po basta-basta. Ganyan din po sa mga beach. Kaya po nagwa-warning po yung mga may-ari po ng beach o pati po yung mga lugar. Meron pong mga ano 'yan, may mga pinagbabawal po yung paglangoy. Hindi po natin maintindihan kung bakit po napunta riyan sa lugar na ipinagbabawal yung paglangoy o pinag-iingat yung mga manlalangoy, bakit po napunta riyan yung mga Ateneo player? Hindi naman po sila swimming. Hindi naman po sila, player ng swimming. Sila po ay player ng basketball. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng cross-training. Ang dami pong puwedeng i-cross-training na magiging safe po yung isang basketballista. Bakit po sa open sea pa, 'di ba? Mahirap po 'yan, eh. Alam naman lalo na kung yung pinagbabawal po ng, management po ng resort yung pinuntahan nila. Kaya dapat po talagang maimbestigahan itong, kanilang coach at kung sino po yung mga nagdala sa kanila diyan, kung may manager po sila o mga, ano man ang tawag dun sa namamahala sa kanila maliban sa coach. Okay, pero eto po, meron po ritong post na ikinabahala natin kasi parang ito pong anak ng asawa nito ni Tab Baldwin, yung pong coach ng Ateneo, nag-post nung araw, 'no? Nung napunta po siya sa Ateneo Tab Baldwin bilang coach, winarningan po ng asawa o dating asawa ni Tab Baldwin, di ko alam kung mag-asawa pa sila ngayon. Eto po yung sabi nila, "Naalala niyo ba kung paano kayo tumatawa nang sabihan naming delikado si Tab sa mga bata? Naalala niyo bang tinawanan niyo ang nanay ko? Oh. Naalala niyo bang pinatuloy niyo siya sa mga dormitoryo ng Ateneo habang nakikiusap kami na alisin siya roon? Ngayon may dalawa kayong funeral na kailangang ipaliwanag." Pero tinagalog po 'yan, ito po yung pong, pahayag sa English. "Remember how you were laughing when we told you Tab was dangerous to kids. Remember laughing at my mom. Remember putting him inside the Ateneo dorms and us begging you to take him out. Now you have two funeral to explain." Yan po, 'no? Eto po,
pinost po nila sa Twitter o sa X na si Tab Baldwin po, ito pong coach, kasi Amerikano po yan eh. Yan pong coach na Amerikano ng Ateneo ay winarningan sila na masama po pa sa mga bata. Eto, hindi naman nila sinabi pero ipinahihiwatig po ng mga post nila sa X na baka itong coach na to ay mayroon na po tong history ng mga child abuse, pang-abuso sa mga kabataan, yung pagmamalupit o kung ano pa man, no? Hindi nila sinabi, basta winarningan lang nila yung Ateneo na delikado sa bata itong si hindi po natin maunawaan yan so far kung ano po yung meaning nila. Pero ang hinala ko dyan, baka may mga history sila na ano yan, mga pang-abuso sa bata. O hindi po yung siguro yung pang-abusong sexual yan, hindi po siguro. Malamang yan yung pananakit o kung ano pa man. No? Kaya marapat po siguro na imbestigahan maigi itong si Tab Baldwin na to. Baka hindi natin alam hanggang ngayon, di malinaw eh. Bakit nasa gitna ng dagat itong mga nalunod? Sana mabigyan natin ng katarungan. Alam niyo po, Ateneo yan, di ba? O nakita niyo naman, hindi naman po pang Ateneo yung nanay. Kung hindi po siya Ateneo dahil siya ay anak mayaman. Ateneo po siya dahil po sa kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Na-recruit po siya sa palarong pambansa ng Ateneo. O before pa, hindi ko alam ko, Davao kasi yan na-represent niya eh. Baka sa Davao Ateneo siya muna. So sana po magkaroon po ng katarungan. Iwasan na po yung mga ganyang mga kumparusa man yan. Kaya sila nasa dagat o kung ito man ay kapabayaan kasi pwede kasing naglaro o hindi natin alam eh. Pero buhay po yan. Ano man po ang dahilan ng kamatayan ng mga yan, dapat managot tong Ateneo. Kasi hindi po pwede yan na sabihin na yan, may team event kayo eh, di ba? Team event po yan eh. Kaya po sila nariyan sa dagat na team event yan. Inorganize po yan ng kanilang team. Dapat kahit po mga atleta, sasabihin nyo na malakas yung mga yan, ay hindi po pwedeng sabihin na malakas-malakas. Marami na pong swimmer na nalunod. Swimmer pa yun ha, hindi pa po yun mga basketball player.